10 pinakatangang lotto winners na sinayang ang kanilang panalo. Sino-sino sila at bakit ito nangyari? Yan ang ating pag-uusapan. Kaya naman, welcome sa Forbidden Diary. At kung bago ka pa lang sa aming channel, ay mag-subscribe ka na. Number 10. Michael Carroll. Taong 2002, nagbago ang buhay ng nooy 19 years old na si Michael Carroll. Ito'y matapos siyang manalo ng tumataginting na 9,736,000 pounds sa British National Lottery. Agad niyang iniwan ang kanyang trabaho bilang isang garbage collector. Binigyan niya ng tigwa 1 million pounds ang kanyang ina, auntie, kapatid at kanyang asawa. Kalaunan ay unti-unting nagbago ang lifestyle ni Michael. Nalulung siya sa iba't ibang bisyo na nagresulta nga sa pag-iwan sa kanya ng kanyang asawa. Dahil dito, lalo pang naging pariwara si Michael. Kaliwat kanang party halos araw-araw. Samahan pa ng pagkonsumo ng napakaraming babae at bawal na gamot. Taong 2012, tuluyan na ngang naubos ang pera ni Michael sa puntong kinailangan niyang bumalik sa pagiging garbage collector. Siya ngayon ay nakatira sa isang maliit na apartment sa Scotland at nagtatrabaho bilang isang coal delivery man. Number 9. Evelyn Adams. Napakaswerte nga naman ng babaeng ito dahil nanalo siya ng hindi lang isa kundi 2 beses sa New Jersey Lottery noong 1985 at 1986. Take note, 4 na buwan lang ang pagitan ng kanyang pagkapanalo. Una nito ay noong October 1985 kung saan napanalunan niya ang $3.9 million na jackpot prize. Tapos nito ay hindi siya tumigil at dinagdagan ang budget sa pagtaya mula $25 hanggang $100 per week. Ayun nga, muli siyang nanalo noong February 1986 sa jackpot prize na $1.4 million. Sinubukan niyang pasukin ang pagnenegosyo pero hindi ito umubra sa kanya. Pagkatapos niyang mamigay ng pera sa kanyang kamag-anak at kaibigan, sinubukan niyang balaguin ang kanyang pera sa pamamagitan ng pagsusugal. What? Oo, naging suki siya sa mga casinos ng Atlantic City at sa pagkakataong ito ay naging mailap na ang swerte sa kanya at dito tuluyan na ngang naubos ang kanyang pera. Number 8. Janet Leigh. Sa edad na 52 years old, guminhawa ang buhay ni Janet Leigh. Ito'y matapos siyang manalo ng $18 million sa loto noong 1993. Umalis siya sa wig shop na pinagtatrabahuan, bumili ng mamahaling mansion at nag-donate ng pera sa mga charities. Siya rin ay naging political donor. Madalas pa nga siyang nakikitang kumakain kasama ang mga malalaking politiko. Bagamat napaka-humble ng kanyang pinanggalingan bilang isang South Korean immigrant, tila nadala naman siya sa napakarangyang buhay na tinatamasa. Gumagastos na siya ng higit sa kanyang natatanggap taon-taon sa puntong kinakailangan niyang mag-loan sa mga bangko para masuportahan ang kanyang mga luho. Sa loob lang ng 8 taon mula ng kanyang pagkapanalo ay nag-file na siya ng bankruptcy at may pagkakautang pa na $2.5 million. What? Number 7. Americo Lopez. Noong 2007, sinimula ni Lopez at kanyang mga katrabaho ang isang lottery pool. Sa prosesong ito ay mag-aambagan sila ng pera upang ibili ng mga lottery tickets. Kung sakaling manalo ang isa sa mga ito, ay paghahatian nila ang premyo. Naging maayos naman ang takbo nito sa simula. Hanggang noong 2009, nadiskubre ni Lopez na tumama ng jackpot prize ang isa sa mga tickets. Aabot lang naman ito sa $38.5 million. Dito'y tila sinaniban siya ng kasakiman at inako ang napanalo ng premyo. Sarili umano niyang ticket ang nanalo at hindi kabilang sa ticket ng kanilang lottery pool. Umalma ang kanyang 5 kasamahan at inakyat ang kaso sa husgado. Hindi pumabor kay Lopez ang desisyon ng judge at inutos ang pagbibigay ng $2 million sa bawat isa. Ayon kay Lopez, ay parang ninakawan umano siya ng harap-harapan. Bagamat malaking halaga ang naiwan sa kanya, kapalit naman ito ang pagkawala ng kanyang mga kaibigan. Number 6. Andrew Jackson Whittaker Jr. Napanalunan lang naman niya ang jackpot prize ng West Virginia Lottery noong 2002 na may nakakalulang halaga ng $314.9 million. Bagamat sinuwerte sa loto, sunod-sunod naman ang kamalasan na dumating sa kanyang buhay. Ilang beses siyang ninakawan at hindi biro ang halagang natatangay sa kanya. Pero ang higit na nagpalubog sa kanya ay ang pagkalulong sa sugal. Umabot pa sa punto na kinasuhan siya ng isang kasino dahil tumalbog ang checking nagkakahalaga ng $1.5 million bilang pambayad sa kanyang talo. Sa huli, ang buong $314.9 million ay naubo sa kamay ni Andrew sa loob lang ng 4 na taon. Number 5. Tonda Dickerson.
Nagtrabaho siya bilang isang waitress sa isang Waffle House sa Alabama noong 1999. Isang araw ay nakatanggap siya ng isang lottery ticket bilang isang tip ng isang customer sa kanya. Sa di inaasahan, nanalo ang ticket ng $10 million. Inakala niyang ito na ang kasagutan sa kanyang mga problema, pero hindi. Ito pala ang simula ng panibagong problema. Napakarami ang gustong umako sa premyo, kabilang na dito ang kanyang mga kasamahan sa trabaho. Dahil ang ticket umano ay tip mula sa customer, kaya may karapatan din raw sila dito. Maging ang customer na nagbigay sa kanya ng ticket ay gusto ring akuin ang premyo. Sa huli ay hindi pumabor kay Tonda ang desisyon ng korte at hinatian ang mga complainants. Hindi dito nagtatapos ang problema ni Tonda. Sinubukan siyang kinapin ng kanyang ex-husband. Mabuti na lang at naagaw niya ang baril at kanya itong napaslang. Mula noon ay sinumpa ni Tonda ang perang napanalunan at ipinamigay ito sa kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan. Number 4. Billy Bob Harrell Jr. $31 million naman ang napanalunan ni Billy sa Texas Lotto noong 1997. Pero hindi naging maganda ang takbo ng kanyang kwento. Noong unay, maayos naman ang lahat. Nakaalis siya sa pinagtatrabahoang hardware shop, nakabili ng mga ari-arian at nakapag-donate pa nga ng daang-daang libo para sa simbahan. Pero tila na abuso ang kanyang pagiging mapagbigay. Halos lahat na lang ay gustong humingi ng donasyon sa kanya. Nakipag-divorce siya sa kanyang asawa at nagpakasal sa isang mas batang babae. May 22, 1999, natagpuan na lang ang kanyang katawan na walang buhay. May tama ito ng baril sa ulo. Sinasabing tinapos niya ang kanyang sariling buhay dahil sa depresyon. Ilang linggo bago ang kanyang pagpanaw, sinabihan niya ang kanyang financial advisor na ang pagkapanalo sa loto ay ang pinakapangit na bagay na nangyari sa kanya. Magsisilbi itong aral sa atin na hindi mabibili ng pera ang kaligayahan. Number 3. David Lee Edwards. Siya ay isang ex-convict na sinuwerteng nanalo ng $27 million sa loto noong 2001. Ginastos niya ang kanyang premyo sa pagbili ng 2 mansion, mga luxury cars at isang private jet. Nahumaling rin siya sa pagkolekta ng mga medieval swords at shields. Aabot sa 200 antique swords at weapon set ang kanyang nakolekta. Pero ang higit na nagpababa sa kanya ay ang pagkalulong sa bawal na gamot. 5 taon lang ang lumipas ay tuluyan na siyang namulubi. At dahil wala na siyang pera, wala na ring gustong umagapay sa kanya. Hanggang sa kalaunan ay binawian rin siya ng buhay. Number 2. William Bud Post. Noong 1998, naisip ni William na isanla ang kanyang singsing sa halagang $40. Gamit ang perang ito, bumili siya ng lottery ticket na siya nang naging susi para manalo ng $16 million. Ganun pa man, hindi naging maganda ang mga sumunod na pangyayari sa kanya. Humingi ng 1/3 ng kanyang premyo ang kanyang ex-girlfriend. Dahil ito umano ang bumili ng ticket para sa kanya. Pinabura naman ito ng korte. Sumunod ay nag-hire ng hitman ang kanyang kapatid para ipatapos siya nang sa gayon makuha niya ang pera. Mabuti na lang ay nakaligtas si William. Gayon pa man, hindi siya naging maingat sa paggastos ng kanyang pera. Bumili ng mga bahay, sasakyan, eroplano at yate. Minsan na rin siyang nakasuhan dahil sa panunutok ng baril sa taong dapat sana'y maniningil ang utang sa kanya. Sa huli ay naubos ang lahat ng kanyang pera at nabaon pa sa malaking pagkakautang. Bago tayo magpatuloy, i-like mo muna ang videong ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Number 1. Callie Rogers. Sa napakabatang edad na 16 years old, nanalo si Callie ng $3 million sa lottery noong 2003. Bagamat bata pa, pinangako niya sa mga interview na magiging wise siya sa paggastos ng kanyang pera. Pero taliwas dito ang mga nangyari. Sa mga sumunod na taon, bumili siya ng 4 na bahay, mga sports cars, at iba pang mamahaling luho. Gumagastos rin siya ng malaki sa kanyang mga naging boyfriend. Tulad ng mga nauna sa ating listahan, nalulong rin siya sa pinagbabawal na gamot. Paglipas ng ilang taon, ay unti-unting naubos ang kanyang pera. Sa ngayon, ay kinakailangan niya magtrabaho bilang tagalinis para masuportahan ang kanyang mga anak. Ayon naman sa kanya, ay masaya na siya ngayon dahil bumalik na sa normal ang kanyang buhay. Ikaw, kung mananalo ka sa loto, ano kaya ang gagawin mo? Magagaya ka kaya sa mga taong ito? Huwag kalimutan mag-iwan ng like at comment at mag-subscribe sa Forbidden Diary.